Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda na mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay siya sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong, binugbog ang isa, pinatay ang iba, at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, pero ganon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nila ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay." Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Sinabi nila sa kanya, "Pupuksain niya mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakang kaparte sa anihan." At sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagpatayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpalago nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My brothers and sisters, madaling makita ang nais bigyan diin ni Jesus sa parabolang ito. Ang ubasan ay simbolo ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Sa templo sa Jerusalem, naka-drawing doon ang larawan ng isang ubasan. Pinagtibay ng Diyos ang tipan sa Israel at nangako siyang iingatan niya ang Israel bilang kanyang bayang pinili. Lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa Israel ay inilarawan dito sa parabolang ito. Nilinang na may-ari ang ubasan ng malawak na lupa at binungkal iyon. Naghanda ng lupa, kinuha niya ang isang usbong ng halamang ubas at itinanim sa lupa. Pinalibutan niya ang ubasan ng matibay na bakod. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo din siya ng toring bantayan. Sa panahon ni Jesus, mayroong mga may-ari ng ubasan na malupit at marahas sa mga magsasaka. Pinababayaan nila ang kanilang mga kasama at itinuturing silang mga ari-arian lamang. Meron ding mga may-ari ng lupa na hindi nagbabahagi ng ani sa kanilang mga kasama sa bukid. Ang may-ari ng ubasan sa parabolang ito ay sadyang kabaliktaran ng isang may-ari ng lupa na hindi makatarungan at hindi pantay. Lahat ng kailangan ng Israel ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang masaklap ay hinangad ng mga Hudyo ang lahat ng mga bunga ng ubasan habang tinanggihan nila ang may-ari ng ubasan. Sa parabolang ito, tinutukoy ni Jesus na ang mga magsasaka ang hindi nagpapahalaga sa tiwalang ibinigay sa kanila ng may-ari ng lupa, nang iwanan sa kanilang pangangalaga ng ubasan. Ibinigay sa kanila ang lahat ng karapatan sa pagmamalakad ng ubasan. At tanging inaasahan ng may-ari ay ang bahagi niya sa ani mula sa lupa.
Laking gulat at pagkadismayan ng may-ari ng lupa nang itaboy ng mga magsasaka ang mga aliping ipinadala niya para kumubra ng bahagi ng ani. Binugbog ng mga magsasaka ang isang alipin, ang isa ay pinatay at binato naman ang isa pa. Muling nagpadala ng ibang grupo ng mga alipin ng may-ari na pinagmalupitan din ng mga magsasaka. At sa bandang huli, ipinadala ng may-ari ang kanyang anak sa pag-asang igagalang nila ito ng mga magsasaka. Ang anak ay kumakatawan kay Jesucristo na tulad ng anak sa parabola. Siya ay itinapon sa labas ng ubasan at pinaslang nila. Si Jesus ang batong tinanggihan ng mga tagapagpatayo, ngunit sa dakong huli ay naging panulukan. Si Jesus na nakabayubay sa krus ay naging kasuklam-suklam na anyo para sa mga Hudyo at itinuring na isang karaniwang kriminal. Sa ikatlong araw, nabuhay siya muli sa kamatayan at nakamit niya ang buhay na walang hanggan. Ang bagong kaloob na buhay ay magpasawalang hanggan at ito ay sadyang ibang uri ng buhay na pagsalusaluhan natin kasama ang Panginoon at lahat ng kanyang mga tagasunod. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen.